Now, you might be wondering, bakit ba belts ang tawag natin sa mga levels na ito? Well, ang Lean Six Sigma is a highly disciplined methodology para sa process improvement. May hahalin tulad natin ito ng direkta sa strict disiplina na makikita mo sa martial arts. Dahil nga sa requirement ng matinding focus at rigor, in-adopt ng Six Sigma ang belt system. Ginawa ito para ma-recognize yung pataas ng pataas na levels of expertise and of course, ang responsibilidad ng bawat practitioner. Topic number 1, the Six Sigma Ladder. So, ang pinaka-foundation natin is the white belt. Gusto kong linawin agad na ang level na ito is purely knowledge-based. Wala silang hinahandle na projects. Sinasagot lang talaga nito yung mga basic questions tulad ng what is Six Sigma at why is it useful. Basically, ito yung introductory overview na binibigay natin sa mga empleyado just to motivate their interest para maintindihan nila ang importance ng process thinking sa loob ng kumpanya. Topic number 2, Yellow Belt Process Focus. Moving up, ang logic behind the yellow belt is actually very practical. They focus on processes na local to their own department. Sila yung mga tao sa floor. Isipin nyo yung mga frontline BPO agents natin na mismong kumakausap sa mga customers araw-araw o kaya yung mga service crew sa Jollibee. Ang local familiarity nila sa process is an absolute massive asset. Tinuturuan sila ng basic DMAIC methodology at simpleng quality tools para maging session facilitator sila at makapag-lead ng improvement right there sa sarili nilang mga teams. Tignan ninyo ang simplicity ng flow na ito. But you know, bilang isang master black belt, madalas kong makita ang ganitong mistake. Ino-overcomplicate ng mga tao ang mga simpleng departmental issues. My advice to you is simple, stick to the sequence. Gamitin ninyo ang mga basic tools na ito para mahanap ang root cause. Intindihin ang voice of customer, gumawa ng process mapping, mag-brainstorm kasama ang team, and go direct to the root cause. Huwag nyo nang gawing komplikado yung mga problemang kaya namang solusyonan right there sa level ng floor. Topic number 3, Green Belt Project Leaders. So, sino ba talaga itong mga green belts? Usually, sila yung mga mid-level managers ninyo. They dive into the full phases of DMAIC at tinuturuan na sila ng real data analysis using statistics. Pero, the absolutely crucial point here is that this is a part-time commitment. Naglalahan lang sila ng ilang oras sa isang linggo para mag-lead ng improvements kasi nga, binabalance pa rin nila ang mga pang-araw-araw na operational responsibilities nila. Now notice the very first step in this roadmap, assigned project. Bilang authorities sa field na ito, I'm telling you right now, kailangan ng isang kumpanya ng tinatawag nating critical mass ng green belts mula sa iba't ibang departments para maramdaman nyo ang totoong impact. Pero watch out for this major pitfall, okay? Wag kayong kukuha ng 2-month training na walang naka-assign na project sa inyo from the start. That training is spread over 2 months precisely because you need to immediately apply those statistical tools sa isang totoong proyekto in between those sessions. If you don't use it, you lose it. Dito ninyo makikita ang malaking kaibahan sa shift ng roles. Ang green belt, tulad nga ng napag-usapan natin, ay isang part-time local project leader. Pero kapag tumalo na tayo sa black belt, well, nagiging full-time complex specialist na ang usapan. Wala nang balancing of regular operations dito, the entire focus completely shifts to heavy statistical problem solving para sa buong organisasyon. Topic number 4, Black Belt Complex Solvers. Ang main logic ng black belt existence is heavy impact capability. Sila yung mga full-time specialists na humahawak ng broad scope at systemic issues. Ang mga proyektong ito, hindi lang yan galing sa department level. Ina-assign ito direkta ng senior management. Look at it this way. Kung ang green belt ay nag-aayos ng internal reporting downtime sa HR, ang black belt naman ay nagsosolve ng mga massive national bottlenecks. Isipin ninyo yung pag-aayos ng buong sistema ng delay sa LTO o kaya ang pag-optimize ng mga express logistics lines at shipping delivery time sa buong Pilipinas. They require advanced statistical analysis para masolve ang mga complex puzzles na ito. To execute these really broad-scope projects, black belts rely on advanced statistical tools. Pinag-uusapan natin dito ang process capability curves, inferential statistics, at design of experiments. Pero heto ang master black belt warning ko para sa inyo, so listen closely. Isang napaka-common na mistake sa level na ito ay ang masyadong maligaw sa advanced statistical analysis. Actually, minsan nao-obsess ang black belt sa inferential statistics at DOE. Nakakalimutan na nilang i-drive yung mismong organizational change na hinihingi ng management. Remember, the data should definitely guide you, pero execution and change management ang totoong nagdadala ng resulta.
Topic number 5, Master Black Belt Coach. Finally, at the top of the ladder, we have the Master Black Belts. We are your organizational coaches. Kami yung mga highly experienced black belts na dumaan sa additional, rigorous training pagdating sa advanced process simulation, project management, at higit sa lahat, change management. Ang pinaka-role namin is to serve as in-house trainers and mentors para sa lahat ng belts sa ibaba namin. Ngayon, realistically speaking, medyo matagal mag-develop ng internal Master Black Belt. Kaya, usually, until you build that internal capacity, ang role na ito ay ino-outsource muna sa mga external training and consulting firms tulad namin sa DX Labs.